Deputy Minority Leader si Senator Risa Ontiveros. Siya din po ang chairperson ng Senate Committees on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality via Zoom. Sen Risa, good morning po. Si Peter at Rica muli dito sa Balita Patan. Good morning, Sir Peter at Miss Rica at sa lahat po na ating mga tagapanood. Good morning, ma'am. We miss you. Ayan, at least Nice seeing nakasama you natin again. ulit si Sen Risa. Fresh looking talaga Kaya si Senator Risa. Hindi inuulan. kahit nakatakot-takot ang pinagtutuunan ng pansin Opo, Senator Risa. So let's start with ito pong SWS survey results na 44% of Filipinos believe na there's a deliberate delaying tactic on the part of the Senate. What does this say about the Senate as an institution? I mean, ano lang ba talaga nangyayari ito? Or are we approaching that particular stage where, ganun pala kung ngayon pa lang ganyan na, di lalo na kung matutuloy, wala rin tayong masyadong aasahan. Well, nakakalungkot naman na may ganyang resulta. At kapag may anumang survey sa alinmang institusyon natin, dapat naming pag-isipan at siguro gumawa ng paraan na magparamdam in a more positive way. So yun yung isang takeaway para sa amin sa Senado, and we have all the opportunity to respond positively dahil convened na nga kami as a court, ongoing yung trial. Di ba nakapag-submit na si VP Duterte ng kanyang formal answer ad cautelam. Yung House prosecution nakapag-submit ng reply nila sa answer na yon ni VP, and at any time pwedeng kahit sinong panig nila pwedeng mag-motion. And nandito ako at nandito yung iba pang mga senador na desidido ituloy itong prosesong ito. Nakapag-announce na nga yung presiding officer na magko-convene kami ulit as a court on July 29. Okay. So, kasunod ng pag-open ng session at ng SONA. So, I hope and bala ko rin bilang isa sa mga senator judges na patuloy na magpamalas ng pagsunod sa tungkulin namin, ituloy yung Senate or yung impeachment trial. Pinaka-importante dun sa pagdinig namin sa mga ipepresentang ebidensya at witnesses sa bawat article of impeachment. So yun din po yung nakikita kong natural na paraan na mas mapahayag namin sa publiko at mas maintindihan nila na kami po ay tumutupad sa aming tungkulin. Okay. Sabi din po ng iba, dahil sa ang impeachment ay isang political exercise, and you've probably heard this so many times in the past, na okay lang daw, kasi nga political exercise naman yan, okay lang to show, for some senators, to show their bias even before the impeachment trial actually begins. Actually po, ang utos sa amin ay maging impartial senator judges. So yes, an impeachment trial is political in the sense na bawat isang senator judge ay magtitimbang nito sa usapin, hindi lang ng kapangyarihan, pero yung accountability naming mga public officials. Pero gayunpaman, klaro din yung utos nga sa amin na maging impartial. So naalala ko nga nung una kaming nag-convene or una pang ang nag-transmit ang House of Representatives ng articles of impeachment sa amin, pinaalalahanan pa nga kami ng presiding officer o ng Senate President na ganun nga, maging impartial dahil kami po ay susumpa bilang senator judges. At ngayon, under oath na kami. Yes. So, senator judges na kami. So, obligado kaming maging impartial sa aming pananalita at sa aming pagkilos.
Tinatanong po, kung speaking of bias lang din naman po, Senrisa, no, may mga nagtatanong na baka kailangan mag-recuse ng iba doon sa trial kung masyadong bias ang pinapakita nila. Pero hindi naman po pala ito, ano tawag dito, a must, no, a mandatory sa inyo bilang senator judges. It's unless sila mismo sa sarili nila ang magsabi na mukhang hindi ako impartial towards this trial, this court. So kung ganito ang mangyayari, ma'am, wala namang ding mag-excuse sa sarili nila. Can we say that we can expect a fair trial if it ever does continue? It will and it is continuing. Buhay po yung trial at nagpapatuloy as we speak. Desidido po ang may bilang po kami na desididong ipagpatuloy talaga yung prosesong ito until its logical and rightful conclusion na makapag-desisyon kami, makaboto kung convict ba or acquit ba batay sa nadinig naming mga ebidensya at witnesses sa bawat article of impeachment. And tama kayo, Ms. Rica, ha, yung pag-recuse kung sakali ay individual na voluntary decision ng kahit sinong senator judge. For that matter, kapag Senado ay convene kami as the legislative body, voluntary din kung may senador na magre-recuse o mag-inhibit sa sarili namin on any vote. And the same is true bilang Senate or impeachment trial court. Voluntary po yan, hindi mandatory. Senator Risa, hindi niyo po ba naiisip na baka naman pinapatagal ng ilang mga players yung pagdedesisyon for the impeachment court to the trial to finally begin para maabot yung 1-year ban? Iba pa pong ano yon, iba pa pong ban yon. Dahil ongoing na buhay at nagpapatuloy ang trial ngayon, wala pa pong binabantayang 1-year bar rule. Dahil andito lang naman tayo sa loob ng iisang impeachment trial. So no matter how short or how long tumagal itong trial na ito, and it should last as long as necessary, no? Kung sa tingin naming mga senator judges, ano ba dapat ang haba ng trial timetable na to, depende, no, sa articles at sa dami ng ebidensya o judges. Pero wala pa po tayong binabantayang 1-year bar rule dito dahil isa lang naman ang ginagawa namin ngayong trial sa isang impeachment complaint. Yeah. Kahapon po, Senator Risa, kausap naman namin si newly minted Congresswoman Laila De Lima. At isa nga rin dito po sa pinag-uusapan namin na yung pagpasok ng Supreme Court dito sa issue ng impeachment actually delves on the same matters na gustong malaman ng Senado sa Kongreso o sa Kamara, na 4 yung naging complaints. O paano na yan? Wala bang violation yon? And now that the Supreme Court is in the picture, Senator Risa, do you think this will directly or indirectly affect the start of the trial? Well, again, hindi kailangan mag-start yung trial dahil hindi naman siya natigil. Nasimulan na namin nung 19th Congress at pati nga yung mga colleagues namin na bumotong ibalik ito sa House of Representatives, yung impeachment complaint, may admission dun sa second condition nila na magpapatuloy ito sa 20th Congress. At yun yung nangyayari ngayon. Of course, whenever the Supreme Court speaks on anything, importanteng boses po yun at pinakikinggan ng lahat, pati kami sa Senado. Pero I really welcome yung pagsasalita ni ML Rep. Laila De Lima dahil nilinaw niya para sa akin yung ilang mga tanong ko na tungkol sa legalidad na pumasok sa isip ko noon ngang inutusan po kami, basically inutusan ng Korte Suprema ang Senado at ang House of Representatives to do certain things. Kasi halimbawa yung sinabi nyo, Sir Peter, na may 4 na impeachment complaints, may 4 na final noon.
at tawag nito, sinuportahan. Pero iisa lang naman ang ni-refer sa amin sa Senado. So kahit at that point in time, nung just before magsimula yung trial, malinaw sa akin na isa lang ang impeachment complaint na kompleto ang aksyon ng House, kaya yun ang tinransmit nila sa amin. Kahit sa pagsubaybay ko dati sa mga balita, hindi ko naman nabalitaan na sinulong ng House ang any of the other impeachment complaints. Yun lamang tinransmit nila sa amin. Yun lang ang hawak namin ngayon. Iisang impeachment complaint. Kaya ito yung subject ng aming ongoing trial. So, para sa akin, importante na may interparliamentary courtesy kami dun sa isang branch of government na yung judiciary. At the same time, I suppose, I'm looking forward pag open yung session namin, klaruhin namin sa panig ng Senado, no, ano yung pag-intindi namin at ano yung gagawin naming tugon dun sa utos ng Korte Suprema sa amin. Opo. Ang pinupunto yata po nila, and of course you're in a better position to be the judge. Ano po? Bakit apat yung tinanggap ng Kamara or lower house within a period of 1 year? Ang punto nga doon is, nga, na inimpeach na si VP Sara. She has been impeached in the lower house. Pero apat yung complaints doon. I think that's the whole point na pangalawa na lang yung ipinasa sa Senado. Be that as it may, let's go to another facet nitong impeachment trial. Ano po ang inyong reaction dun sa mga sinasabi in one particular aspect ni VP Sara na syempre, di ba, intelligence nga, confidential funds nga, bakit naman namin ilalagay yung mga tunay na pangalan doon sa binibigyan namin ng mga ayuda, pera, whatever, or your pabuya? It makes sense, doesn't it? Well, dahil yun po ay pumapasok na sa substance ng isa sa mga articles of impeachment na iniintay pa namin bilang senator judges madinig ang kahit unang ebidensya at unang witness dyan. Hindi muna ako magko-comment kasi nga nilagay ko yung sarili ko sa disposisyon na maging impartial senator judge at magsisimula akong magbuo ng opinion sa bawat article, pati yung article na may kinalaman dyan sa confidential and intelligence funds once marinig ko na yung mga ebidensya at yung mga witnesses. So, no comment muna ako dyan sa ngayon, Sir Peter. Understood. Opo. Ma'am, ano po yung sense on the floor? Kung, kasi pinag-uusapan din po, no, na malamang pag-convene ng 20th, maaring may mag-file ng mga resolution either from Senator Bato or Senator Robin Hood Padilla na ipatigil itong impeachment. Ang sinasabi sa amin, pag may nag-file ng motion, papakinggan, didinggin at pagbobotohan ng mga senador kung i-dismiss nga yung motion to dismiss, papakinggan, pero kakailanganin pa rin magpatuloy ng impeachment. Hindi po ba nagka-counter may counter effect yung decision na to kung pagbobotohan yung motion to dismiss pero itutuloy pa rin? Medyo naguguluhan po kami on that part. Well, in the first place, naalala ko na may nagpaalala sa Senado noon na usually yung mga motion to dismiss, mga ganon, fina-file ng isang panig o yung isa, either yung defense or yung prosecution. Walang ibang actor usually dapat ang nagpa-file ng ganon. So in fact, yung motion to dismiss na nakapaloob na sa formal answer ni VP Duterte, pwedeng sabihin ng iba, okay lang, proper na manggaling sa kanya kasi kumbaga nandun siya sa defense niya. But in any case, kung may iba pang magfa-file ng or magre-raise ng ganyang klaseng motion, pag-convene namin, pag-upo namin ulit bilang korte sa July 29, handa rin akong magdebate dyan tulad nung nakaraan na ano na ba yung pwede naming
pagbotohan na dismiss kung ni isang ebidensya at ni isang witness ay hindi pa namin narinig. And due process requires kahit sa isang impeachment trial na dinigin muna namin ang ebidensya at witnesses ng parehong panig. Otherwise, kung prematurely bumoto kami, for example, to dismiss na halos katumbas ng acquittal, miscarriage of justice yon para dun sa prosecution. Kung naman prematurely boboto kami to the effect na convict, di ba wala ring due process yon sa impeached official. And higit sa lahat sa buong tanong na ito, we need the Senate Impeachment Trial Court should deliver due process sa publiko. Na kasi ang mga representante nila sa House of Representatives ay nag-impeach ng isang impeachable official at tinransmit sa Senado ang impeachment complaint. Kami naman bilang impeachment trial court, ngayon tungkulin naman namin dinigin ito. Dinigin muna bago mag-desisyon at bumoto. So yun yung obligasyon namin sa publiko. Malaman ano ba yung laman nitong impeachment na ipinadala ng House at ano ang judgment din ng senator judges sa bawat articles of impeachment na ito. At bakit importante? Kasi ang prinsipyo ng accountability of public officials, ang nakasalalay dito. Senrisa, isa pa po, no? May kapangyarihan po ba ang impeachment court na i-request si VP Sara to not speak about this on media or on other forms of broadcast para ang mismo pag-uusapan na lang nito, the only avenue where she can talk about this would be doon sa impeachment trial na mismo? Oh, I hadn't thought of that, no? Kasi, of course, ang natural action ng impeachment trial court ay imbitahin lahat ng stakeholders, kasama na lalo na yung impeached official na dumalo sa mga pagdinig ng korte. I haven't heard sa kapulungan namin or sa ibang senator judges na wag pasalitain ang impeached official. If ever, that could be brought up among us colleagues, mga senator judges, at pwede namin sigurong pag-usapan kung may gagawin ba tayo? May gagawin ba kami tungkol dyan? Pero so far, hindi naman. For one, I'm just really looking forward na magpatuloy na yung trial. And of course, the impeached official is invited na dumalo para she can also have her say. Kita mo ba yung pagpipigil ni Senator Risa na magkomento for or against, di ba? Yan yung dapat Sana all. Senators. Senator Risa, I have two last questions with your indulgence. Can we have an update po on yung dinemanda ninyo na whistleblower at saka mga vloggers? Ano po ang latest doon? Is there a hearing coming up? Wala pa pong notice sa amin na may pagdinig na. Basta't nung nakaraang linggo, final ko na nga po yung mga kaso laban una kay Michael Maurilio, yung nag-produce ng videos na iyan na puno ng kasinungalingan. Hindi lamang tungkol sa akin, pero tungkol sa iba pang mga witnesses kay Apollo Kibuloy at KOJC, tungkol sa mga taong tumutulong sa kanila kasama yung staff ko, at para sa akin mga kasinungalingan o mga pag-atake sa mismong integridad ng Senado sa aming mga investigasyon. At yung pangalawang kaso, pareho para sa cyber libel, dun sa unang 6 na vloggers na nagdadagdag pa ng mga kasinungalingan nila tungkol sa mga isyong ito. Wala sila parehong pakialam kung totoo ba or hindi yung mga pinagkakalat nila. So far, no updates pa po, but I have full faith and confidence na dahil inihain ko nga po ito sa National Prosecution Service ng DOJ dahil may imbued with public interest yung kaso. So I have faith na kinikilusan po nila ito. Oo. Perhaps of equal importance, meron pong nag-text sa akin at ito po yung final tanong natin. Ano daw po ang susuotin nyo sa SONA? Siyempre po, Filipiniana. Lagi inaabang. Winner
lagi. Oh. Winner kasi yung suot niya noon. Oo nga. Oo. Salamat. Oo, and if with your permission, ito yung sinabi ni Senator Risa quite a long time ago. Okay lang